Hello everyone! Welcome back sa The Chubby Feed. Kung bago ka pa lang sa channel, please don't forget to subscribe, i-like ang video na ito at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago nating lakad at updates. For today's video, nandito tayo ngayon sa MRT3 Quezon Avenue Station para tingnan kung ano na ang mga pagbabago matapos ang renovation at rehabilitation nito. Sasama kayo sa amin habang i-explore natin ang station. Mula dito sa northbound side, tatawid tayo sa walkway papunta sa EDSA southbound side at titingnan natin kung ano na ang mga bagong improvements. So tara, samahan ninyo kami at tingnan natin kung ano na ang bago dito sa MRT3 Quezon Avenue Station. So, kakababa lang natin dito sa MRT3 Quezon Avenue Station sa EDSA northbound side. At ngayon, silipin natin kung ano na ang mga pagbabago dito matapos ang rehabilitation at station improvements. Mapapansin agad natin ang mas bagong flooring, bagong pintura, mas malinaw na mga signage at improvements sa ventilation, kabilang ang mas malalaking fans at window louvers sa platform. Mabuti na lang at black, yellow at white ang ginamit nilang kulay sa mga signage. Malinis tingnan at madaling basahin, lalo na kapag maraming commuters. Standard din ang ganitong high contrast color combination na ginagamit sa maraming transportation at wayfinding systems sa ibang bansa. Ang ganda rin tingnan ng mga 3D LED screens na naka-install sa mga poste. Malaking dagdag ito sa modernong look ng station at nagbibigay talaga ng ibang vibe sa Quezon Avenue, MRT3. Mas lively at mas contemporary ang dating, lalo na kapag nakikita natin silang sabay-sabay habang naglalakad sa platform. Mapapansin din natin dito ang bagong rehabilitated flooring ng platform. At isa sa pinaka-kapansin-pansin yung mga dilaw na tiles sa edge ng platform. Ang tawag dito ay tactile paving or tactile tiles. Hindi lang ito basta design o pangdagdag ng kulay sa flooring. May importanteng purpose ito para makatulong sa mga commuters, lalo na sa mga visually impaired, na ma-feel at ma-identify ang safe path at warning area habang naglalakad. At dahil contrasting ang kulay na yellow, mas madali rin itong makita ng mga may low vision. Kaya magandang improvement ito, hindi lang aesthetically, kundi para rin sa accessibility at safety ng mga pasahero. Improved din pala ang mga comfort rooms dito, parehong men's at women's CR. May police desk din pala dito sa labas ng station. Maganda ito dahil alam ng commuters kung saan pupunta sakaling kailangan nila ng police assistance o may security concerns. Mga napansin din nating improvements dito ay itong mga bagong louver windows sa platform. Malaking bagay ito para sa ventilation at nakakatulong din para hindi basta pumasok ang ulan. May bago rin silang security scanner, so hindi na kailangan ng dating mahiwagang stick na ginagamit para i-check ang mga pasahero. Mas modern at mas streamlined na ang security screening ngayon. At gumagana na rin ang mga elevators. Overall, industrial ang dating ng bagong look ng Quezon Avenue Station with gray as the dominant color. Simple, clean, at modern ang vibe. At maganda rin ang gray dahil hindi agad halata ang alikabok at dumi. Practical talaga para sa isang busy na MRT station. Okay naman na dominant gray ang overall color scheme ng station. Clean, simple at modern ang dating. Pero para sa akin, mas maganda kung may ibang kulay sa mga critical areas, especially sa tactile paving at sa edges ng mga hagdan.
Importante kasi na madaling makita ang mga ito, lalo na para sa safety ng mga commuters at para mas madaling ma-identify ang mga areas na kailangan ng extra caution. Sa ganitong public transport facility, para sa akin, mas dapat unahin ang safety kaysa aesthetics. Maganda ang minimalist at industrial look, pero kung kailangan nating pumili, safety first talaga. Ang ganda rin ng exterior color ng station. Dominant graying finish at magandang contrast naman ang white louver windows. Simple pero modern ang dating at bagay na bagay yung combination ng gray at white. Gives the station a clean and more contemporary look without being too flashy. Maayos, malinis at maluwag din ang area sa ground level ng MRT3 Quezon Avenue Station, lalo na dito sa EDSA northbound side. Maganda sana kung mapapanatili ang ganitong kondisyon, malinis, organized at hindi masikip para sa mga commuters. Sana rin ay patuloy itong mabantayan para hindi muling maging tambayan o mapuno ng mga illegal vendors at mapanatiling clear ang mga pedestrian areas at access points. Try naman natin itong elevator na ito papunta sa EDSA southbound side. At mukhang maganda at maayos naman ang elevator. Malinis, modern na dating at higit sa lahat, gumagana. Nakaka-amaze talaga itong bagong security scanner na ginagamit ngayon sa entrance ng MRT3. Pero sana dumating din ang panahon na hindi na natin kailangang dumaan sa ganitong security screening para makapasok lamang sa isang public transportation. Try naman natin gamitin itong escalator dito sa EDSA southbound side ng MRT3 paakyat ng station. At habang umaakyat tayo, parang nasa Umeda Sky Building lang tayo sa Osaka, Japan. Medyo ibang feeling kapag nasa escalator ka at tanaw mo yung paligid habang umaakyat. At higit sa lahat, malaking convenience talaga ang working escalator para sa mga commuters, lalo na kapag rush hour at marami ang gumagamit ng station. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa fare ng MRT3. Ilang taon din kasi kaming hindi nakapag-MRT at surprisingly, mas mababa pala ngayon ang pamasahe ng 50% kumpara sa dating fare. Malaking tulong talaga itong malalaking industrial ceiling fans. Mas presko ang feeling at mas maayos ang ikot ng hangin sa station. Lalo na kapag maraming commuters at rush hour. Malaking bagay ang ganitong improvement para hindi masyadong mainit at kulog. So, sa kabuuan ng pag-iikot natin dito sa MRT3 Quezon Avenue Station, ito ang mga pangunahing pagbabago na napansin natin. Una, rehabilitated na ang flooring kasama na ang tactile paving sa platform.
Mas fresh na rin ang mga pader dahil sa bagong pintura at mas malinaw at mas malalaki na ang mga signage at wayfinding. Kaya mas madaling malaman ng commuters kung saan pupunta. Malalaking improvement din ang mga malalaking industrial type fans at ang mga bagong louver windows sa platform na nakakatulong sa ventilation at protection laban sa ulan. Improve din ang mga comfort rooms parehong men's at women's at napapansin din natin na mas maayos ang passenger flow at overall organization ng station. Mas maganda rin ang lighting at mas malinis at mas maliwanag ang overall environment. At kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, masasabi natin hindi lang pagpapaganda ang ginawa sa Quezon Avenue Station. May mga practical improvements din na talagang makakatulong sa daily experience ng mga commuters. At iyon ang ating MRT3 Quezon Avenue Station Renovation and Rehabilitation Update. Personally, malaking improvement ang nakita natin. Mas malinis, organized, at modern na ang dating. Pero syempre, mas importante pa rin na mapanatili ang ganitong kondisyon at tuloy pang ma-improve ang mga facilities para mas maging safe, convenient, comfortable ang experience ng mga commuters. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa bagong look ng MRT3 Quezon Avenue Station? Let us know sa comments below. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa The Chubby Feet at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating explorations at infrastructure updates. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-ikot today. See you on our next adventure.